Niloko ako sa loob ng sarili kong bahay. Habang pinagsisilbihan ko sila ng buong puso, pinaplano na pala nila kung paano ako itatapon na parang basurang wala ng silbi. Ang mansyong ito na itinayo ng pawis ng aking ama, gagawin nilang pugad ng kanilang kalandian? Hindi niyo pa ako kilala. Akala niyo ba ay talo na ako? Sa bawat patak ng luha ko, isang hakbang ang inihahanda ko para sa inyong pagbagsak. Sino ang tunay na magtatagumpay sa huli? Ayoko na sa kanya, Crystal. Nakakasakal ang pagiging perpekto ni Lina. Parang bawat hininga ko, kailangang dumaan sa kanya. Sawang aswa na ako sa pagmumukha niyang parang laging tama. Ang boses na yon, ang boses ni Arman na puno ng puot at pagkamuhi, ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Lina. Nakatayo siya sa labas ng kanilang silid. Ang kamay ay naninigas sa hawakan ng pinto. Sa kabilang kamay niya ay bitbit ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na pelus, isang mamahaling relo na matagal niyang pinag-ipunan bilang regalo sa kanilang 10 anibersaryo ng kasal. Kaunting tiis na lang, mahal, sagot ng isang malambing at pamilyar na tinig. Kapag napirmahan na niya ang mga documents na inihanda ni Doña Remedios, sa atin na ang kasaluna. Isipin mo, Arman, dito tayo magpapalaki ng anak natin. Sa mansyong pinaghirapan ni Lina, pero tayo ang makikinabang. Kasunod niyon ang isang maharot na tawa. Tawa ni Crystal, ang pinsang buo ni Arman na kinupkop ni Lina sa ilalim ng sariling bubong dahil sa awa. Ang bawat hagik-hik nito ay tila patak ng asidong tumutunaw sa katinuan ni Lina. Nanlalamig ang mga daliri ni Lina. Ang regalong hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Kanina lang, habang nasa biyahe siya pauwi mula sa isang matagumpay na business trip sa Cebu, ang tanging nasa isip niya ay ang sorpresang ihanda para sa asawa. Pinili niyang iwanan ang mga huling meeting para lamang makauwi ng maaga, para lamang mayakap ang lalaking inakala niyang katuwang niya sa lahat ng hirap at ginhawa. Dahan-dahang napasandal si Lina sa malamig na pader ng hallway. Ang hangin sa paligid ay tila nawalan ng oksiheno. Bawat paghinga niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang lalamunan. Hindi siya makasigaw, hindi siya makaiyak. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Ito ay isang uri ng pighati na nanunuot sa buto, isang uri ng pagkawasak na walang tunog. Huwag mong kalimutan ang gamot niya sa gabi, anak. Marinig niya ang tinig ng kanyang byuda, si Doña Remedios. Ang babaeng itinuring niyang sariling ina, ang babaeng ipinagamot niya sa pinakamahaling ospital nang magkasakit ito sa puso. Kailangang magmukhang unti-unti na siyang nawawala sa sarili. Kapag naniwala ang lahat na baliw siya, mas madali nating makukuha ang kontrol sa kumpanya. Iyan ang dapat sa mga babaeng masyadong matapang, ang matuto kung kailan dapat yumuko. Tila huminto ang mundo ni Lina. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa pisikal na sampal. Hindi lamang pala ito tungkol sa pangangaliwa. Ito ay isang planadong pagpatay sa kanyang pagkatao, isang sistematikong pagnanakaw sa lahat ng kanyang pinaghirapan simula nang pumanaw ang kanyang ama. Napatingin si Lina sa sahig, sa kanyang anino na tila ba kinakain na ng dilim ng pasilyo. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa putikan, hindi makagalaw. Isang malalim na pait ang namuo sa kanyang dila. Bawat sakripisyo niya, bawat gabing puyat siya sa pagpapatakbo ng kumpanya para mabigyan ang pamilyang ito ng marangyang buhay, lahat pala iyon ay nagmistulang panggatong lamang sa apoy ng kanilang kasakiman. Dahan-dahan, ibinaba ni Lina ang kahon ng regalo sa sahig sa ibabaw ng makapal na carpet upang hindi ito lumikha ng anumang ingay. Ang bawat kilos niya ay tila isang ritual ng pamamaalam sa babaeng mapagmahal at mapagtiwala na naging siya sa loob ng 10 taon. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat,
ngunit may kasamang kakaibang determinasyon. Ang kanyang puso, na kanina lang ay durog na durog, ay tila unti-unting naninigas, nagiging yelo sa gitna ng nagngangalit na galit. Tumigil siya sa tapat ng malaking portrait ng kanyang ama sa salas. Sa ilalim ng madilim na ilaw, tila may lungkot at babala sa mga mata ng matanda. Hinawakan ni Lina ang kanyang dibdib, ramdam ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso. Ito ba ang kapalit ng lahat? Ang ituring na baliw at itapon sa kadiliman ng mga taong pinahalagahan niya ng higit pa sa kanyang sarili? Isang tanong, ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, tila isang sumpa na kailangang tuparin. Gaano katagal kayang magtiis ng isang pusong tapat bago ito matutong sumunog sa lahat ng nagtaksil dito? Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa itaas. Ang yabag ng mga paa ni Arman ay papalapit sa hagdan. Huminga ng malalim si Lina, pinunasan ng isang patak ng luha na hindi niya namalayang dumaloy sa kanyang pisngi, at isinuot ang isang maskara ng kapayapaan na walang sino man ang makakabasa. Lina anak, bakit tila nakakita ka ng multo? Ang putla-putla mo. Ang tinig ni Doña Remedios ay puno ng huwad na pag-aalala, ngunit para kay Lina, bawat salita nito ay tila gapos na dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Nakatayo siya sa paanan ng hagdan, pilit na ibinabalik ang katinuan habang ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Arman. Inaayos ang kanyang kwelyo na tila ba walang anumang karumal-dumal na planong binuo ilang minuto lang ang nakalilipas. Pagod lang po siguro sa biyahe, Mama, sagot ni Lina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit mabilis niyang kinagat ang kanyang dila upang kontrolin ang emosyon. Ang lasa ng sarili niyang dugo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Marami lang pong inasikaso sa Cebu. Bumaba si Arman at lumapit sa kanya. Inilapat nito ang palad sa kanyang noo. Isang kilos na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Tila ba bawat daliri ng asawa ay may dalang lason na gustong tumagos sa kanyang balat. You should rest, hon. Masyado mong pinapahirapan ang sarili mo sa trabaho. Kaya ka siguro nagiging makalimutin nitong mga nakaraang araw, sabi ni Arman sabay haplos sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang bakas ng pagmamahal, tanging pagkukunwari lamang. Gustong sumigaw ni Lina. Gusto niyang itanong kung paano nito nagagawang magsinungaling ng direkta sa kanyang mga mata. Ngunit naalala niya ang mukha ng kanyang ama sa portrait. Alam niyang sa bawat galaw niya, kailangang maging maingat siya. Ang kasaluna ay isang pugad na ng mga ahas at kailangan niyang maging mas mabilis at mas matalino kaysa sa kanila. Oo nga, baka nga kailangan ko lang ng pahinga. Pilit ng ngiti ni Lina. Lumingon siya sa kusina at nakita si Crystal na lumabas. May dalang baso ng tubig. Ang suot nitong bestida ay tila masikip na sa bahagi ng tiyan. Ang tiyan na kinalalagyan ng anak ni Arman. Hi, Ate Lina. Welcome back. Bati ni Crystal na tila isang inosenteng bata. Eto uminom ka muna ng tubig. You look really stressed. Tinanggap ni Lina ang baso. Ang lamig ng tubig ay hindi sapat para palamigin ang apoy ng galit sa kanyang loob. Pinanood niya ang tatlo, ang kanyang asawa, ang kanyang biyanan, at ang babaeng itinuring niyang kapatid. Nakapaligid sila sa kanya. Tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang huling hininga. Naupo sila sa hapagkainan para sa hapunan. Ang bawat kalansing ng kubyerto sa pinggan ay tila isang babala sa katahimikan. Walang sino man ang nagsasalita ng tapat. Bawat kwento tungkol sa negosyo ni Lina ay sinasagot ni Doña Remedios ng mga pasaring tungkol sa kanyang kalusugan. Alam mo, Lina, may kakilala akong doktor. Panimula ni Doña Remedios habang dahan-dahang hinihiwa ang karne. Sabi niya, ang sobrang stress ay nakakasira ng isip. Minsan, ang akala nating totoo ay bunga lang ng pagod.
Tulad nung sinabi mo nung isang linggo na may narinig kang boses sa garden. Baka guni-guni mo lang yon. Napatigil si Lina sa pagsubo. Alam niya ang ginagawa nila. Sinisimulan na nilang itanim ang binhi ng pag-aalinlangan sa kanyang sariling kakayahan. Gaslighting. Isang terminong nababasa niya sa mga artikulo, ngunit ngayon ay nararanasan niya sa loob ng sarili niyang tahanan. Baka nga po, Mama, mahinahong sagot ni Lina, kahit na ang kanyang mga kuko ay pabaon na sa kanyang palad sa ilalim ng lamesa. Mabuti na lang at nandito kayo para paalalahanan ako. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Doña Remedios ang isang maliit na tasa ng tsa sa kanyang silid. May kasama itong isang kulay asul na kapsula. Uminom ka nito, anak. Bitamina ito para sa utak, pampakalma. Inireseta ito ng doktor para sa akin, pero tingin ko mas kailangan mo ito ngayon, sabi ng matanda habang nakatitig ng matalim sa kanya. Tumingin si Lina sa kapsula. Naalala niya ang narinig niya kanina tungkol sa pagpapamuka sa kanya na baliw siya. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay nagsasabing huwag itong inumin, ngunit ang mga mata ni Arman na nakasandal sa pintuan ay tila nagmamasid. Naghihintay kung susunod siya. Inumin mo na, hon, para makatulog ka ng mahimbing. Paghimok ni Arman, ang kanyang boses ay malambing ngunit may kasamang banta. Dahan-dahang kinuha ni Lina ang kapsula. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Inilapit niya ang gamot sa kanyang bibig, habang ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Alam niyang kapag ininom niya ito, maaaring mawalan siya ng kontrol. Pero kapag tumanggi siya, malalaman nilang may alam siya. Itinapat ni Lina ang baso sa kanyang labi. Nakita niya ang palihim na pagngiti ni Doña Remedios, isang ngiti ng tagumpay na tila bahawak na nila ang kanyang kapalaran. Ipinasok ni Lina ang gamot sa loob ng kanyang bibig. Ngunit bago pa man ito, tuluyang lumunok. Isang malakas na katok ang narinig sa pinto ng mansyon. Isang tunog na bumasag sa tensyon ng silid. Sino ba ang istorbo na yan? Sa oras ng pahinga. Ang inis sa boses ni Doña Remedios ay halata. Ngunit para kay Lina, ang pagkagambalang yon ay isang biyaya mula sa langit. Habang nakalingon ang matanda sa pinto, mabilis na idinikit ni Lina ang kapsula sa ilalim ng kanyang dila. At nang muling tumingin ang biyanan sa kanya, uminom siya ng tubig at gumawa ng kilos ng paglunok. Sige na, Mama, baka importante ang nasa pinto, mahinahong sabi ni Lina. Nang lumabas ang matanda at si Arman para tignan ang bisita, agad na iniluwa ni Lina ang gamot sa isang tissue at itinago ito sa loob ng kanyang bulsa. Mabilis siyang lumapit sa bintana ng kanyang silid na nakadungaw sa gate ng mansyon. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang lalaking may magaspang na hitsura na nakikipagtalo kay Doña Remedios. Naririnig niya ang boses ng lalaki, kahit na mahina, na tila nagbabanta. Sabihin mo kay Junjun, hindi kami nagbibiro. 1 linggo na ang lumipas. Kapag hindi pa kami nakatanggap ng bayad, ang mansyong ito mismo ang kukunin namin. Junjun, ang bunsong anak ni Doña Remedios, ang paboritong anak na kahit kailan ay walang ginawa, kundi ubusin ang pera ng pamilya sa sugal at bisyo. Nakita ni Lina ang takot sa mukha ng kanyang biyanan, isang emosyong bihirang makita sa babaeng laging nagmamarunong. Agad na hinila ni Doña Remedios ang lalaki sa gilid ng gaden, malayo sa pandinig ng mga katulong, ngunit ang kaba sa dibdib ni Lina ay hindi pa rin kumakalma. Habang abala ang lahat sa ibaba, isang mapanganib na ideya ang pumasok sa isip ni Lina. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid at naglakad patungo sa dulo ng pasilyo, sa kwarto ni Doña Remedios. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa sahig na gawa sa nara ay tila isang malakas na tunog sa kanyang pandinig, kahit na wala naman itong nililikhang ingay dahil sa kapal ng carpet. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig
habang dahan-dahang pinihit ang hawakan ng pinto. Sa kabutihang palad, nakalimutan itong ilak ng matanda sa gitna ng kanyang pagmamadali. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng matandang pabango at kandila. Agad siyang nagtungo sa antigong cabinet kung saan alam niyang itinatago ni Doña Remedios ang mga mahahalagang gamit. Doon, nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Ang lalagyan ng mga alahas na pagmamay-ari ng yumaong ina ni Lina na ipinagkatiwala niya sa biyanan bilang tanda ng respeto. Nang buksan niya ito, huminto ang pintig ng kanyang puso. Walang laman ang kahon. Sa halip na mga kwintas at singsing na may mga diamante at ruby, may mga piraso ng papel doon, mga papel ng sanglaan. Nanginginig ang mga daliri ni Lina habang binabasa ang mga petsa. 1 buwan na ang nakalilipas, 2 buwan. Lahat ng mga alahas na alaala ng kanyang ina ay isinangla ni Doña Remedios para pambayad sa utang ni Junjun. Walang hiya. Bulong ni Lina. Sa gitna ng kadiliman, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagngangalit na luha. Ngunit hindi lang yon ang nahanap niya. Sa ilalim ng mga papel ng sanglaan, may isang asul na folder. Nang buksan niya ito, ang pamagat ay tila isang malakas na dagok sa kanyang buong pagkatao. Huling habilin at testamento ni Lina Maria Santos Alvarez. Binasa niya ang bawat linya. Ito ay isang pekeng diwil. Nakasaad doon na dahil sa kanyang lumalalang kondisyong mental, inililipat niya ang lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang Casa Luna at ang kanyang kumpanya, sa ilalim ng pangalan ni Arman at sa pangangasiwa ni Doña Remedios. Ang lagda sa ibaba ay kamukhang-kamukha ng kanyang sariling pirma, isang perpektong forgery. Naramdaman ni Lina ang pag-ikot ng paligid. Hindi lang nila siya gustong lokohin sa pag-ibig. Gusto nila siyang burahin sa sarili niyang buhay. Gusto nilang kunin ang lahat ng pinaghirapan niya at ng kanyang ama para lamang ibigay sa isang pamilyang walang ginawa, kundi pagsamantalahan siya. Isang kalabog mula sa ibaba ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang pinto sa main entrance ay nagsara na. Papaakyat na sila. Mabilis na ibinalik ni Lina ang lahat sa loob ng cabinet. Ngunit bago niya isara ang folder, may napansin siyang isang maliit na sticky note. Sa huling pahina, may nakasulat doon sa sulat kamay ni Arman. Schedule for mental evaluation. Friday. Don't let her suspect. Biyernes. Ibig sabihin, meron na lamang siyang 3 araw. Mabilis na lumabas si Lina ng kwarto at nakabalik sa sarili niyang silid bago pa man makarating si Arman sa itaas. Pagkapasok niya, agad siyang sumandal sa pinto at napaupo sa sahig. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hindi na siya ang Lina na sunod-sunuran. Hindi na siya ang babaeng bulag sa pag-ibig. Akala niyo ba ay ganoon kadali niyo akong matatalo? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na pangako ng paghihiganti. Ibibigay ko sa inyo ang gusto niyo. Ibibigay ko sa inyo ang isang baliw na Lina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at palihim na nag-message sa isang taong matagal na niyang hindi nakakausap. Isang taong alam niyang makakatulong sa kanya sa ganitong sitwasyon. Ngunit bago pa man siya makatanggap ng sagot, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Arman. Ang kanyang mukha ay may bakas ng kaba, ngunit agad itong napalitan ng isang mapanlinlang ng ngiti nang makita si Lina na nakaupo sa sahig. Hon, bakit ka nandyan? May problema ba? Tanong ni Arman habang lumalapit sa kanya. Tumingala si Lina sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi pagmamahal ang nakita ni Arman sa mga mata ng asawa, kundi isang klase ng lamig na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. Wala, Arman. Sagot ni Lina. Ang kanyang boses ay kalmado na parang dagat bago ang isang malakas na unos. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat
sa loob ng isang gabi. Ang tiwala ay parang lason na nakusang iniinom. Kapag napagtanto mong nakamamatay na pala ito, huli na ang lahat para iligtas ang iyong sarili. Ito ang tanging nasa isip ni Lina habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin kinabukasan. Sinadya niyang huwag mag-ayos ng buhok at bahagyang pinabayaan ang kanyang mga mata na magmukhang pagod. Kailangan nilang makita ang isang Lina na unti-unti nang nawawala sa sarili. Isang biktima na madaling manipulahin. Hon, ayaw mo bang pumasok muna sa opisina? Baka makatulong ang sariwang hangin. Ani Arman. Ani Arman habang humihigop ng kape. Sa likod ng kanyang malambing na tono ay ang pagnanais na makuha ang mga huling pirma ni Lina sa mga transaksyong kailangan nito. Parang ayaw kong lumabas, Arman. Ang dami kong naririnig na ingay. Pagsisinungaling ni Lina, ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong. Nakikita niya ang palitan ng tingin ni na Arman at Doña Remedios. Isang tingin ng tagumpay. Sige na anak, may mga papeles din na kailangang tingnan si Arman para sa'yo. Huwag mo nang intindihin ang trabaho. Dagdag ni Doña Remedios habang hinahaplos ang kamay ni Lina. Ang haplos na yon ay tila gapang ng isang uod sa kanyang balat. Nang makaalis ang dalawa para sa kanilang sariling mga lakad, agad na nagbihis si Lina. Hindi siya ang tradisyonal na biktima na iiyak na lamang sa sulok. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang ama at ang paghihirap nito para itayo ang kumpanya. Hindi niya hahayaang mapunta lang ito sa mga taong ang tanging alam ay manira at magnakaw. Palihim siyang lumabas ng mansyon gamit ang likurang pinto ng garden doon sa bahaging hindi abot ng mga CCTV camera. Sumakay siya sa isang taxi at nagtungo sa isang lumang library sa labas ng lungsod, isang lugar na tahimik at walang nakakaalam. Doon, naghihintay ang isang lalaking may seryosong mukha at matatalas na mata. Si Mark, isang batikang abogado at dating kaibigan ng kanyang ama na matagal na niyang hindi nakakausap. Lina, akala ko ay nakalimutan mo na ako, bungad ni Mark. Ang kanyang tinig ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng gumigibang mundo ni Lina. Mark, kailangan ko ng tulong mo. Wala na akong ibang mapagkakatiwalaan, sagot ni Lina, bago tuluyang ilahad ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang panloloko, ang pekeng testamento, at ang tangkang pagpapakulong sa kanya sa mental hospital. Habang nakikinig si Mark, ang kanyang mga kilay ay nagsasalubong sa galit. Hindi lang ito basta pangangaliwa, Lina. Ito ay kriminal na balak. At may mas masama pa akong balita para sa'yo. Inilapag ni Mark ang isang folder sa lamesa. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng bangko na hindi kailanman nakita ni Lina. Nitong nakaraang 6 na buwan, unti-unting inililipat ni Arman ang mga pondo ng kumpanya mo sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Crystal. At ang masakit, ang mga dokumentong ginamit niya ay may pirma mo. Mga pirma na mukhang nakuha niya habang ikaw ay natutulog o nasa ilalim ng impluwensya ng kung anong gamot, paliwanag ni Mark. Naramdaman ni Lina ang isang matinding pananakit sa kanyang dibdib. Hindi lang pala Luna ang gustong kunin sa kanya. Gusto nilang iwanan siyang pulubi, walang pangalan, at walang kinabukasan. Ang bawat sentimo na pinagpaguran niya para sa kanilang kinabukasan ay ginagamit na ngayon para sa luho ng babaeng kumuha sa kanyang asawa. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Lina. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na sa determinasyon. Kailangan nating maging maingat. Huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang na magpapahalata sa kanila. Ipagpatuloy mo ang pag-arte na wala kang alam. Hayaan mong isipin nilang nananalo sila. Samantala, lilikom ako ng sapat na ebidensya para mabaligtad natin ang kaso, sabi ni Mark habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Lina bilang pagsuporta. Nang lumabas si Lina sa library,
Ang hangin ay tila mas mabigat. Habang naglalakad siya patungo sa kanto para mag-abang ng taxi, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada hindi kalayuan. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at nakita niya ang isang pamilyar na anino sa loob. Isang lalaking may hawak na kamera. Bilis-bilis na sumakay si Lina sa paparating na taxi. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Sino ang nagmamanman sa kanya? Alam na ba ni Arman na lumabas siya? O baka naman si Crystal ang nagpapadala ng taong susubaybay sa bawat galaw niya? Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit pagpasok niya sa kanyang silid, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang hininga. Ang kanyang portrait na kasama si Arman na nakasabit sa dingding ay may mahabang grulis ng kutsilyo sa gitna ng kanyang mukha. At sa ibaba nito, may isang piraso ng papel na may sulat kamay na tila ba galing sa isang baliw. Ang mga reyna ay namamatay din kapag wala ng kaharian. Nanginginig ang buong katawan ni Lina habang tinititigan ang nasirang retrato. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang malupit na katotohanan. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay laban para sa kanyang mismong buhay. Walang mas masakit kaysa sa makitang ang sarili mong tahanan ay unti-unti nang nagiging sarili mong kabaong. Ito ang tanging naisip ni Lina habang pinagmamasdan ang mga basag na piraso ng salamin sa sahig ng kanyang silid. Ang kanyang portrait, ang kanyang dangal, at ang kanyang kaligtasan ay sabay-sabay na gumuho sa isang gabi. Ngunit sa halip na sumigaw o humingi ng saklolo, maingat niyang pinulot ang bawat piraso ng nasirang larawan. Ang talim ng salamin ay humiwa sa kanyang daliri, ngunit hindi niya ito binitawan. Ang hapdi ng sugat ay nagsilbing paalala na gising na siya mula sa mahabang panaginip. Kinaumagahan, sinalubong siya ng isang tanawing mas masakit pa sa nasirang retrato. Sa hapagkainan, nakaupo si Crystal sa mismong upuan ni Lina, ang upuang tapat sa pwesto ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Nakasuot ang babae ng isa sa mga paboritong silk robe ni Lina at tila ba komportableng-komportable ito habang pinagsisilbihan ni Arman ng kape. "Good morning, Ate Lina. Pasensya ka na. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko dahil sa morning sickness. Kaya pinaupo na ako rito ni Tita Remedios." Wika ni Crystal na may kasamang mapang-asar na ngiti. Lumingon si Lina kay Doña Remedios na abala sa pagbabasa ng kanyang prayer book. Ang hipokrisya ng matanda ay tila isang makapal na usok na nakakasakal. Hayaan mo na siya, Lina. Maselan ang pagbubuntis niya. Bilang nakatatanda at magmalakas, kailangan mong magbigay. Di ba't iyan ang itinuro sa iyo ng ama mo? Ang maging mapagbigay? Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang sampal sa mukha ni Lina. Gusto niyang isumbat ang lahat ng utang na loob ng pamilyang ito sa kanyang ama, ngunit nanatiling sarado ang kanyang bibig. Naupo siya sa dulo ng mesa, malayo sa kanila, tila isang bisita sa sarili niyang bahay. "By the way, Hon," pagbaling ni Arman kay Lina, ang kanyang boses ay puno ng huwad na lambing. "May inilipat akong mga gamit mo sa storage room. Masyado na kasing masikip sa kwarto niyo ni Crystal. I mean, sa guest room kung saan siya pansamantalang nanunuluyan. I hope you don't mind." "Anong mga gamit, Arman?" tanong ni Lina. Ang kanyang boses ay patag ngunit may nakatagong panganib. "Yung mga luma mong boxes. Kasama na roon yung mga luma mong painting at yung lumang florera na galing pa yata sa lolo mo." Sagot ni Arman nang hindi tumitingin sa kanya. Biglang napatayo si Lina. Ang florerang iyon ay ang huling regalong ibinigay ng kanyang ama bago ito pumanaw. Hindi iyon basta dekorasyon, iyon ay ang kanyang sentimental anchor. Mabilis siyang nagtungo sa storage room sa likod ng mansyon. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kahon na nakatumba. Ang florera ay nagkapira-piraso sa semento. At ang mas masakit,
Nakita niya si Crystal na nakatayo sa isang sulok. Pinapanood siya na may malupit na kislap sa mga mata. Oops, sorry ate. Natabi ko yata habang naghahanap ako ng ekstrang unan. Masyado na kasing luma. Marupok na, sabi ni Crystal, sabay tawa ng mahina. Ang dugo ni Lina ay tila kumulo. Ang lahat ng sakit na kinimkim niya simula kagabi ay biglang sumabog. Humakbang siya palapit kay Crystal. Ang kanyang kamay ay nakataas. Handang ibigay ang sampal na matagal na niyang ipinagkakait. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Isang galaw na lang at mararamdaman ni Crystal ang puot ng isang asawang niloko. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa pisngi ng babae, isang maliit, kulay pulang ilaw ang nakita ni Lina sa itaas ng cabinet. Isang hidden camera. Agad na itinigil ni Lina ang kanyang kamay. Napagtanto niya ang patibong. Nakatayo si Arman sa may pintuan, hawak ang kanyang cellphone, handang i-record ang bawat galaw niya. Kapag sinaktan niya si Crystal, magkakaroon sila ng sapat na ebidensya na siya ay bayolente at hindi na matino ang isip. Bakit tumigil ka, Lina? Ituloy mo. Ipakita mo sa amin kung gaano ka nakadelikado. Hamon ni Arman. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Huminga ng malalim si Lina. Ibinaba niya ang kanyang kamay at dahan-dahang itinuwid ang kanyang tayo. Tumingin siya kay Crystal, pagkatapos ay kay Arman na may isang klaseng darangiti na hindi nila inaasahan. Isang nimayang ngiti na puno ng pait ngunit may kasamang linaw ng isip. Ang mga basag na bagay, Arman, ay pwedeng palitan. Pero ang mga taong basag ang pagkatao, iyon ang mahirap ayusin, mahinahong sabi ni Lina. Yumuko si Lina at pinulot ang isang piraso ng nabasag na florera. Crystal, siguraduhin mong masaya ka sa upuang inagaw mo dahil ang mga bagay na nakukuha sa pagnanakaw ay laging may kasamang sumpa. Tumalikod si Lina at lumabas ng storage room nang hindi tinitingnan ang dalawa. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang countdown. Alam niyang hindi na sapat ang magtiis. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mark. The transfer is almost complete. They will move tonight. Be ready. Tonight. Ngayong gabi na nila, balak gawin ang huling hakbang para tuluyan siyang alisin sa Casa Luna. Nanginginig ang mga kamay ni Lina habang tinitignan ang kapsulang asul na ibinigay ni Doña Remedios kagabi. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan, isang mapanganib na sugal na maaaring magligtas sa kanya o tuluyang magbaon sa kanya sa limot. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang cabinet at kinuha ang isang maliit na bote ng alak na itinago niya simula pa noong nakaraang buwan. Sa gabing ito, hindi siya matutulog. Sa gabing ito, ang baliw na Lina ay magpapakita na ng kanyang tunay na mukha. Basta ni. Ang gabi ay hindi para sa lahat ng natutulog. Para sa ilan, ito ang oras ng mga buwitre na naghihintay ng huling hininga ng kanilang biktima. Ito ang tanging bulong ni Lina sa sarili habang nakahiga siya sa kanyang kama. Nakatitig sa kisame na tila ba doon nakasulat ang kanyang kapalaran. Ang buong Casa Luna ay balot na ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na nakakabingi at puno ng panganib. Ang amoy ng lavender sa kanyang silid na dati ay nagbibigay ng kapayapaan. Ngayon ay tila amoy ng mga bulaklak sa isang punerarya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi siya gumalaw. Pinanatili niya ang kanyang marahang paghinga. Pilit na ipinapakita ang anyo ng isang taong himbing sa pagkakatulog dahil sa epekto ng gamot. Naramdaman niya ang pagpasok ng isang tao, ang amoy ng pamilyar na pabango ni Arman na humalo sa hangin. Naramdaman ni Lina ang bigat ng pag-upo ni Arman sa gilid ng kanyang kama. Hinaplos nito ang kanyang buhok, isang kilos na dati ay nagpapatunaw sa kanyang puso, ngunit ngayon ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding pandidiri. Lina, Hon, gising ka pa ba?
Mahinang bulong ni Arman. Hindi sumagot si Lina. Nanatiling sarado ang kanyang mga mata, kahit na ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay nagnanais na bumangon at saksakin ng katotohanan ang asawang taksil. Narinig niya ang mahinang kaluskos ng mga papel na inilalapag sa bedside table. Sayang, Lina. Napakatalino mo sana. Pero masyado kang nagtiwala. At ang tiwala ang papatay sa iyo. Muling bulong ni Arman. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagmamahal, tanging lamig at kasakiman na lamang. Dahan-dahang imulat ni Lina ang kanyang mga mata. Sapat lamang para magmukhang bagong gising at lito. Arman, anong oras na? Bakit ang bigat ng ulo ko? Ang kanyang boses ay pilit na ginawang paos at mahina. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Arman. Isinuot niya ang kanyang maskara ng pag-aalala. Kulang ka lang sa pahingahon. Heto, may mga kailangan ka lang pirmahan para sa kumpanya. Sabi mo kanina, gusto mo nang matapos ang mga pending projects para makapag-leave tayo sa susunod na buwan, di ba? Umupo si Lina ng dahan-dahan, pilit na ipinapakita ang panghihina ng kanyang katawan. Tiningnan niya ang mga papel. Ito na yon. Ang mga dokumento ng pagsasalin ng kanyang mga huling ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Arman. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampara, nakita ni Lina ang pagkislap ng mga mata ng kanyang asawa, ang kislap ng isang taong naniniwalang hawak na niya ang tagumpay. Ngunit may hindi alam si Arman. Sa pagitan ng mga dokumentong yon may isiningit si Lina na isang espesyal na kontrata, isang power of attorney at debt assumption agreement para sa isang dummy corporation na itinayo niya sa tulong ni Mark. Ano ito, Arman? Bakit ang dami? Tanong ni Lina. Ang kanyang daliri ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ng panulat. Investment documents lang iyan, hon, para lumago pa ang pera natin, para sa magiging anak natin, at sa future natin, sagot ni Arman. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Ang pagbanggit sa anak ay isang patalim na sadyang ibinaon ni Arman. Alam niyang ito ang pinakasensitibong bahagi ng puso ni Lina. Huminga ng malalim si Lina. Para sa future natin? Oo, Arman. Para sa nararapat na kinabukasan nating lahat. Dahan-dahang idinampi ni Lina ang panulat sa papel. Ang bawat kurit ng kanyang pirma ay tila isang hakbang patungo sa bangin. Ngunit alam niya kung sino ang mahuhulog sa huli. Pinirmahan niya ang mga dokumento ni Arman, ngunit kasabay nito, maingat niyang pinalusot ang pirma ni Arman sa mga dokumentong magbabaon dito sa utang. Ang namagitan sa kanila nang saglit na huminto si Lina at tumingin ng diretso sa mga mata ni Arman. Mahal mo ba talaga ako, Arman? O mahal mo lang ang lahat ng meron ako? Napatigil si Arman. Sa isang sandali, tila ba nakita niya ang talim ng katinoan sa mga mata ni Lina. Ngunit agad itong nawala nang yumuko muli ang asawa. Ano ba namang tanong yan, hon? Siyempre, ikaw ang buhay ko. Sana nga, Arman. Sana nga. Bulong ni Lina habang tinatapos ang huling pirma. Nang makuha ni Arman ang mga papel, tila ba nabunutan siya ng tinik. Mabilis niyang iniligpit ang mga dokumento. Hindi man lang napansin ang mga maliliit na detalyeng isiningit ni Lina sa gitna ng kanyang pagmamadali. Sige na, matulog ka na muna. Bababa lang ako para itago ito sa vault, sabi ni Arman bago mabilis na lumabas ng silid. Nang marinig ni Lina ang pagsasara ng pinto at ang papalayong mga yabag ni Arman sa pasilyo, biglang nawala ang kanyang panghihina. Umupo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na sa galit at determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa ilalim ng unan at mabilis na nagdial. Mark, nakuha ko na. Pinirmahan na niya. Maikling sabi ni Lina sa kabilang linya. Sigurado ka ba, Lina? Wala na itong balikan. Kapag nalaman nila ang ginawa mo, mas lalo silang magiging mapanganib. Babala ni Mark. Wala na akong balak bumalik, Mark.
Gusto ko silang makitang sunog sa apoy na sila mismo ang nagsindi. Sagot ni Lina, ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Ngunit bago pa man makasagot si Mark, narinig ni Lina ang isang mahinang kaluskos mula sa walk-in closet ng kanyang silid. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi siya nag-iisa sa loob ng kwarto. Dahan-dahang lumabas mula sa dilim si Crystal. Nakasuot ito ng isang manipis na pantulog. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang hawak ang isang maliit na voice recorder. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro, Ate Lina? Tanong ni Crystal. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang pakikipag-usap mo sa abogadong yon. Nanigas si Lina sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kanyang plano ay tila gumuho sa isang iglap. Ano? Tatawag ka ba kay Arman? Hamon ni Lina. Pilit na itinatago ang kaba. Hindi lang ako tatawag, ate. Ipapakita ko sa kanya ito. Itinaas ni Crystal ang recorder. At kapag nalaman ni Arman na niloloko mo siya, sa tingin mo ba ay mental hospital lang ang bagsak mo? Alam mo kung gaano kadesperado ang pamilyang ito kapag pera na ang usapan. Lumapit si Crystal kay Lina. Ang mukha nito ay tila isang demonyong nagwagi. Ibigay mo sa akin ang access sa main bank account mo ngayon din. O sisiguraduhin kong bukas na bukas, wala ka na sa mundong ito. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan kay Lina sa gitna ng isang matinding panganib. Hindi lang ang kanyang ari-arian ang nakataya, kundi ang kanyang buhay sa kamay ng isang babaeng walang kinatatakutan. Ang katotohanan ay tila isang ligaw na apoy. Akala mo ay ikaw ang may hawak ng sulo, ngunit hindi mo alam. Unti-unti ka na palang tinutupok nito. Nanatiling nakatayo si Lina sa gitna ng kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa recorder na hawak ni Crystal. Sa loob ng ilang sandali, ang hangin sa paligid ay tila naging kasing bigat ng bakal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na pagtambol sa kanyang pandinig, ngunit ang kanyang muka ay nanatiling parang isang estatwa, malamig, matatag, at walang emosyon. Bakit ka tumatahimik, Ate Lina? Natatakot ka na ba? Pang-uuyam ni Crystal. Ang boses nito ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katinuan ni Lina. Lumapit pa ito ng lalong malapit, sapat na para maamoy ni Lina ang matapang na pabango nito, na pilit na ikinukubli ang masangsang na amoy ng pagtataksil. Dahan-dahang huminga ng malalim si Lina. Sa halip na manginig, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang nagusot na pantulog. Ang namagitan sa kanila nang mapansin ni Lina ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na nagpagod at nagpatayo ng kumpanyang nais na kawin ng babaeng ito. Naalala niya ang kanyang ama, ang bawat gasgas sa kamay nito noong nagsisimula pa lamang sila sa maliit na bodega. Doon siya kumuha ng lakas. Crystal, akala mo ba ay natatakot ako sa maliit na instrumentong yan? Mahinahong tanong ni Lina. Ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba, na tila ba nakikipag-usap lamang siya tungkol sa negosyo. Ipakita mo kay Arman, iparinig mo sa kakanya. Pero tandaan mo ito, sa oras na malaman ni Arman ang totoo, hindi lang ako ang babagsak. Dahil bago pa man niya ako maipakulong, sisiguraduhin kong malalaman niya ang tungkol sa iyong sikreto. Napatigil si Crystal. Ang mapang-asar ng ngiti nito ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang bakas ng pag-aalinlangan. Anong sinasabi mo? Ang sanggol sa sinapupunan mo, Crystal, patuloy ni Lina, habang dahan-dahang lumalakad paikot sa babae. Akala mo ba ay hindi ko alam? Akala mo ba ay naniwala ako na kay Arman iyan? Alam nating dalawa kung sino ang totoong ama. At alam nating dalawa na kapag nalaman ni Doña Remedios na ang tagapagmana na inaasahan niya ay hindi dugo ng mga Alvarez sa kalsada, ang bagsak mo bago pa man sumikat ang araw. Ang pahayag na yon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Crystal.
Ang kanyang kamay na hawak ang recorder ay nagsimulang manginig. Sa gitna ng tensyon, biglang yumanig ang cellphone ni Crystal sa ibabaw ng lamesa. Isang pangalan ang lumabas sa screen, Benny. Nakita ni Lina ang takot na gumuhit sa mga mata ng dalaga. Sino si Benny? Ito ang sulat na may misteryo na hindi inaasahan ni Lina. Ngunit alam niyang ito ang kanyang alas. Sino si Benny, Crystal? Siya ba ang dahilan kung bakit desperado ka sa pera ko? Tanong ni Lina. Ang bawat salita ay tila isang patalim na tumutusok sa depensa ng kaaway. Hindi nakasagot si Crystal. Ngunit bago pa man lumala ang usapan, naririnig nila ang mga yabag ng paa sa pasilyo. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Arman. Ito ay mas mabagal, mas matanda, at mas nakakatakot. Ang pintuan ng silid ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang pasabi. Nakatayo doon si Doña Remedios, hawak ang kanyang rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila sa isang hukom na handang magbigay ng hatol. Ang dilim ng pasilyo sa kanyang likuran ay tila ba lalong nagpatingkad sa kanyang maputlang mukha. Anong kaguluhan ito sa hating gabi? Ang tanong ng matanda ay tila isang malamig na hanging dumaan sa pagitan ni Lina at Crystal. Tumingin si Crystal kay Lina pagkatapos ay sa recorder na hawak niya. Ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Isang maling galaw at ang buhay nilang tatlo ay tuluyan ng masisira. Tita Remedios, panimula ni Crystal. Ang kanyang boses ay tila isang batang naghahanap ng katarungan. Tumalikod si Lina at humarap sa kanyang biyanan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa hawla. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling panatag. Ang cliffhanger na ito ang magpapasya kung ang plano ni Lina ay magpapatuloy o kung ang gabi na ito ang magiging huling gabi niya sa loob ng Casa Luna. Mama, mabuti at nandito kayo, wika ni Lina. Ang boses ay puno ng misteryo. May mahalagang bagay kaming pinag-uusapan ni Crystal tungkol sa kinabukasan ng pamilyang ito. Itinaas ni Crystal ang recorder. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa buton ng play. Ang lahat ay nakasalalay sa isang pindot lamang. Ang pamilya ay hindi laging kanlungan. Kung minsan, ito ang pinakamapanganib na bilangguan kung saan ang mga bantay ay ang mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng chandelier sa pasilyo, ang mukha ni Doña Remedios ay tila isang maskara na gawa sa bato. Ang kanyang mga mata, na laging naghahanap ng kamalian, ay palipat-lipat kay Lina at sa nanginginig na si Crystal. Ang rosaryong hawak ng matanda ay dahan-dahang gumagalaw. Ang bawat butil nito ay tila nagbibilang ng mga kasalanang nakatago sa loob ng silid na yon. Anong itinatago niyo sa akin? Ang tanong ni Doña Remedios. Ang boses ay malalim at puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Nanuyo ang lalamunan ni Lina. Ramdam niya ang bawat patak ng pawis na gumagapang sa kanyang likuran, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang tayo. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang robe, hinahawakan ng maliit na panyo ng kanyang ama, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng bagyong ito. Tumingin si Crystal kay Lina. Ang takot sa mga mata nito ay nakikipagbuno sa desperasyon. Alam ni Crystal na kapag pinindot niya ang play button, maaaring makuha niya ang tiwala ni Doña Remedios, ngunit kapalit nito ang pagsabog ng sarili niyang sikreto tungkol kay Benny. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang tali na lalong humihigpit sa kanilang mga leeg. Wala po, Tita Remedios. Biglang wika ni Crystal, ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Nagpapaturo lang po ako kay Ate Lina tungkol sa mga bitamina para sa baby. Medyo naging emosyonal lang po kami dahil sa pagod. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Lina. Alam niyang nanalo siya sa round na ito, ngunit alam din niyang ang sugat na nilikha niya kay Crystal
ay lalong magiging mitya ng mas malaking gulo. Hindi natinag si Doña Remedios. Humakbang siya palapit at kinuha ang cellphone ni Crystal na kanina patahimik na umiilaw dahil sa tawag ni Benny. Sino ang Benny na ito na kanina pa tumatawag sa'yo sa kalagitnaan ng gabi? Hindi ba't ang sabi mo ay wala ka ng ibang kamag-anak bukod sa amin? Ano po? Kaibigan ko lang po yon sa probinsya, tita. Gusto lang pong mangumusta. Pagsisinungaling ni Crystal habang pilit na iniiwas ang tingin sa matanda. Siguraduhin mo lang, Crystal, banta ni Doña Remedios habang ibinalik ang cellphone. Dahil sa pamamahay na ito, walang puwang ang mga lihim na maaring makasira sa pangalan ng mga Alvarez. Lumingon ang matanda kay Lina. Ang titig nito ay tila sinusuri ang bawat himaymay ng kanyang katinuan. At ikaw, Lina, huwag mong iisipin na dahil hindi ka nakikialam sa mga usapin dito sa bahay, ay hindi ko alam ang mga ginagawa mo. Magpahinga ka na. Bukas na bukas, may darating na espesyal na bisita para sa'yo. Bisita? Sino po, Mama? Tanong ni Lina. Ang kaba ay muling bumangon sa kanyang dibdib. Isang matalik na kaibigan ng pamilya. Isang doktor na makakatulong sa pagod na nararamdaman mo. Malamig na sagot ng matanda bago tuluyang tumalikod at lumabas ng silid. Naiwan ang dalawa sa loob ng kwarto. Ang hangin ay tila na puno ng lason. Walang salita. Dahan-dahang lumapit si Crystal sa pinto. Ngunit bago ito lumabas, lumingon ito kay Lina na may kasamang banta na mas matalim kaysa sa anumang patalim. Hindi pa tayo tapos, ate. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang lulubog sa putikan. Bulong ni Crystal bago padabog na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Lina. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig na sa tindi ng tensyon. Hindi na Biyernes ang takdang panahon. Binago nila ang plano. Ang doktor ay darating na bukas ng umaga. Kinuha ni Lina ang kanyang cellphone upang tawagan si Mark. Ngunit bago niya pa mapindot ang screen, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang ginagawa mo sa Casa Luna, Lina. Kung gusto mong mabuhay at makuha ang hustisya, makipagkita ka sa akin sa lumang simbahan sa Quiapo bago sumikat ang araw. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Benny. Sino si Benny? Bakit siya nakikipag-ugnayan kay Lina? Ito ba ay isa na namang patibong ni na Arman? O ito na ang susi para tuluyang mawasak ang mga taong sumisira sa kanyang buhay? Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong na tila mga luhang hindi mailabas ni Lina. Ang bawat patak ay paalala na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Kailangan niyang magdesisyon. Mananatili ba siya sa loob ng Casa Luna upang harapin ang doktor na magdedeklarang baliw siya o itataya niya ang kanyang buhay sa isang taong hindi niya kilala? Ang cliffhanger na ito ay nagdala kay Lina sa isang sitwasyong wala nang balikan. Ang panganib ay hindi na lamang nasa loob ng bahay, kundi nasa labas na rin ng mga pader na dati niyang itinuring na proteksyon. Ang kadiliman, bago sumikat ang araw, ang pinakamapanganib na oras para sa mga taong may itinatagong lihim. Ito ang sandali kung kailan ang takot ay nagiging anino na handang sumakmal sa iyong katinuan. Dahan-dahang lumusot si Lina sa bintana ng kanyang silid sa ibaba. Ang kanyang bawat galaw ay maingat na tila isang magnanakaw sa sariling tahanan. Ang hamog ng madaling araw ay dumidikit sa kanyang balat, nagbibigay ng kakaibang panginginig na hindi lamang dulot ng lamig, kundi ng matinding kaba. Ang Casa Luna ay nananatiling tahimik, ngunit para kay Lina, ang bawat pagaspas ng mga dahon sa garden ay tila babulong ng mga taong nagtataksil sa kanya. Sa labas ng gate, isang luma at kalawanging taxi ang naghihintay. Sumakay siya nang hindi lumilingon sa likod. Habang bumabaybay sila sa kalsada patungong Quiapo, pinagmamasdan ni Lina ang mga ilaw ng lungsod
na tila mga maliliit na matang nagmamasid sa kanyang pagtakas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag kung saan nakatago ang huling pag-asa niya, ang mga dokumentong nakuha niya mula sa kwarto ni Doña Remedios. Pagdating sa lumang simbahan ng Quiapo, sinalubong siya ng amoy ng kandila at insenso na humahalo sa amoy ng ulan sa kalsada. Sa kabila ng oras, may ilang mga deboto na nakaluhod, humihingi ng himala. Sa isang madilim na sulok ng simbahan, malapit sa estatwa ng Nazareno, nakita niya ang isang lalaki. Nakasuot ito ng kupas na jacket at nakayuko. Tila bapasan ng buong mundo sa kanyang mga balikat. "Ikaw ba si Benny?" Mahinang tanong ni Lina habang lumalapit. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay pagod, puno ng pait at pagsisisi. "Lina Alvarez, akala ko ay hindi ka darating." Ang boses nito ay parang gasgas na plaka, puno ng pighati. "Sino ka ba talaga? At anong kinalaman mo kay Crystal?" Diretsong tanong ni Lina. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa gitna ng panginginig ng kanyang buong katawan. Huminga ng malalim si Benny at kinuha ang isang lukot na litrato mula sa kanyang bulsa. Ipinakita niya ito kay Lina. Doon, nakita ni Lina si Crystal na masaya at nakangiti. Yakap-yakap si Benny sa isang simpleng parke sa probinsya. "Asawa ko si Crystal, Lina." O sabihin na nating, ako ang lalaking iniwan niya sa gitna ng hirap para habulin ang karangyaan ng pamilya mo. Panimula ni Benny. Ang bawat salita niya ay tila isang patak ng dugo mula sa isang sariwang sugat. Ang batang dinadala niya, hindi iyan kay Arman. Akin ang anak na yan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Lina. Ang lahat ng hinala niya ay nagkaroon na ng kumpirmasyon. Isang malaking kasinungalingan ang buong pagkatao ni Crystal sa loob ng Casa Luna. "Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon?" tanong ni Lina. "Dahil nalaman ko ang plano nila sa iyo. Narinig ko si Crystal na nakikipag-usap sa telepono. Hindi nila kailangan ang bata lang. Kailangan nila ang pangalan at yaman mo. Kapag nakuha na nila ang lahat, itatapon din nila si Crystal. At ang anak ko?" Paliwanag ni Benny. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa galit. "Heto, kunin mo ito. Mga ebidensya ng pagpapadala niya ng pera sa akin gamit ang mga account ng kumpanya mo at ang resulta ng DNA test na palihim kong ginawa noong minsang nagkita kami." Inabot ni Lina ang mga dokumento. Ramdam niya ang bigat ng katotohanan sa kanyang mga palad. Ito na ang sandatang wawasak sa pader ng kasinungalingan ni na Arman at Doña Remedios. Ngunit kasabay ng tagumpay ay ang matinding takot para sa kanyang sarili. "Kailangan mong mag-ingat, Lina. Ang mga taong kinalaban mo ay hindi basta-basta susuko." Babala ni Benny bago ito tumalikod at mabilis na naglaho sa dilim ng simbahan. Nagmamadaling bumalik si Lina sa Casa Luna. Kailangan niyang makarating bago magising ang lahat. Ngunit pagbaba niya ng taxi sa kanto malapit sa mansyon, nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Hindi ito ang sasakyan ni Arman, isang matandang lalaki na may dalang leather case ang lumabas mula sa sasakyan. Kasunod si Doña Remedios na tila ba naghihintay sa kanyang pagdating. Ang doktor. Nagtago si Lina sa likod ng isang malaking puno. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Nakita niya ang kanyang biyanan na nakaturo sa bintana ng kanyang silid, ang bintanang iniwan niyang bukas. "Nandyan siya sa loob, doktor. Kanina pa siya nagwawala at nagsasalita mag-isa. Kailangan na natin siyang bigyan ng pampakalma bago pa siya makasakit ng iba." Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kutsilyo sa katahimikan ng umaga. Nanlamig ang buong katawan ni Lina. Wala siyang paraan para makapasok ng hindi napapansin. Ang kanyang silid ay bukas. Ang kanyang pagtakas ay malalaman na sa loob ng ilang segundo. At ang mga dokumentong hawak niya ay maaaring kumpiskahin bago pa niya magamit ang mga ito. Sa gitna ng desperasyon,
naramdaman ni Lina ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang tawag mula sa loob ng bahay, mula kay Yaya Luming. "Lina, anak, nasaan ka? Pumasok na sila sa kwarto mo. Nakita nilang wala ka doon. Tumakas ka na, anak. Tumakas ka na." Ang sigaw ni Yaya Luming ay naputol ng isang malakas na tunog ng pagkakalabog at ang boses ni Arman na sumisigaw ng kanyang pangalan. Nakatayo si Lina sa gitna ng kalsada, sa pagitan ng kalayaan at ng impyernong tinatawag na tahanan. Ang cliffhanger na ito ay naglagay sa kanya sa pinakamapanganib na posisyon. Ang kanyang pagtatago ay nabigo. Ang kanyang mga kalaban ay alerto na. At ang tanging taong makakatulong sa kanya sa loob ay maaaring nasa panganib din. Lumingon si Lina sa kalsadang pinanggalingan niya, ngunit wala ng taxi. Lumingon siya sa gate ng Casa Luna at nakita niya si Arman na lumabas, dala ang isang flashlight. Ang mga mata nito ay nanlilisik habang hinahanap siya sa dilim ng garden. Ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa kaaway na lantad ng galit, kundi sa mga taong pinag-alayan mo ng iyong buong pagkatao, sa mga taong tinawag mong pamilya. Nanginig ang mga tuhod ni Lina habang ang sinag ng flashlight ni Arman ay tila isang nagmamasid na mata na lumalapit sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat pagtama ng liwanag sa mga dahon ng kabayero ay tila isang hagupit sa kanyang katinuan. Mahigpit niyang niyakap ang mga dokumentong bigay ni Benny. Isinuksok niya ito sa loob ng kanyang damit. Idinikit sa kanyang balat na tila ba ito ang tanging bagay na magpapanatili sa kanya sa mundong ito. "Lina, alam kong nandyan ka. Huwag mo na kaming pag-alalahanin, hon." Ang tinig ni Arman ay puno ng huwad na tamis. Isang himig na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi, ngunit ngayon ay nagpapasinghap sa kanya sa takot. Isang hakbang, dalawang hakbang. Ang tunog ng mga sapatos ni Arman sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay tila pagbibilang ng mga sandali bago ang kanyang katapusan. Sa gitna ng kadiliman, isang kamay ang biglang humawak sa balikat ni Lina. Halos sumigaw siya, ngunit mabilis na tinakpan ng palad ang kanyang bibig. Amoy ng bawang at lana, si Yaya Luming. Ang matanda ay basa rin ng ulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. "Dito, anak?" Sa ilalim ng lumang bodega, bulong ni Yaya Luming. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ambon. Dinala siya ng matanda sa isang maliit na lagusan na natatakpan ng mga lumang paso. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapagtago, ang malakas na liwanag ng flashlight ay tumama ng direkta sa kanilang mga mukha. Isang matalim na liwanag na nagbulag sa paningin ni Lina. "Nahanap ko na siya. Mama, nandito siya!" Sigaw ni Arman. Sa loob ng ilang saglit ang katahimikan ng garden ay napalitan ng kaguluhan. Mabilis na lumapit si Arman at marahas na hinila si Lina mula sa pagkakahawak ni Yaya Luming. Ang matandang katulong ay naitulak sa gilid, napaupo sa basang lupa habang umiiyak at nagmamakaawa. "Arman, bitawan mo ako! Bitawan mo ako!" Sigaw ni Lina. Pilit na kumakawala. Ngunit ang lakas ng asawa ay hindi niya mapantayan. Dinala siya sa loob ng Casa Luna kung saan naghihintay si Doña Remedios at ang lalaking tinawag nilang doktor. Ang loob ng mansyon na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay tila isang malamig na korte kung saan ang hatol ay nakatakda na. Tingnan mo ang hitsura mo, Lina. Madungis, basa at tumatakas sa gitna ng gabi. Ito ba ang gawa ng isang taong matino ang isip? Wika ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay kalmado. Tila ba siya ay isang biktima ng sitwasyong ito? "Dr. Salvatierra, nakikita niyo na ba ang sinasabi ko?" Ang doktor, isang lalaking may makapal na salamin at malamig na ekspresyon, ay tumango habang nagsusulat sa kanyang clipboard. Malinaw ang mga sintomas ng matinding paranoia at disorientation, senyora. Ang pagtakas sa sariling tahanan
nang walang sapat na dahilan ay isang malakas na indikasyon. Ang namagitan kay Lina at Yaya Luming nang hilingin ng matanda na lumapit sa kanyang alaga. Ngunit hinarang ito ni Crystal na kararating lang sa salas. Ang titig ni Lina kay Yaya Luming ay puno ng pasasalamat at huling paalam. Isang ugnayan ng dalawang kaluluwang tapat sa gitna ng mga lobo. Hindi ako baliw, sigaw ni Lina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Alam ko ang ginagawa niyo. Alam ko ang tungkol sa mga dokumento, tungkol sa DNA, at tungkol kay Benny. Napatigil ang lahat. Ang pangalang Benny ay tila isang sumpa na nagpatahimik sa buong silid. Nakita ni Lina ang biglang pamumutla ni Crystal at ang pagkataranta sa mga mata ni Arman. Ngunit si Doña Remedios ay nanatiling matatag. Benny? Sino yun, anak? Nakikita niyo na, doktor? Nagsasalita na siya tungkol sa mga taong hindi naman nag-e-exist. Nagsisimula na siyang makakita ng mga anino. Sabi ng matanda sabay buntong hininga ng kunwaring pighati. Lumapit ang doktor kay Lina. Hawak ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga kagamitan. Kailangan niyo munang kumalma, Mrs. Alvarez. Bibigyan lang kita ng pampakalma para makapag-isip ka ng maayos. Huwag mong ilalapit sa akin ang karayom na yan. Pagpupumiglas ni Lina. Tumingin siya kay Arman. Naghahanap ng kahit katiting na awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagnanasa nito na matapos na ang lahat para makuha ang kanyang yaman. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong tunog ng busina ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng gate. Sunod-sunod at tila ba nagbibigay ng babala. Sino ang darating sa ganitong oras? Hindi ito ang oras para sa mga bisita. Arman, tingnan mo kung sino iyan. Utos ni Doña Remedios. Ang kanyang kaba ay nagsisimula na ring lumitaw. Habang nakalingon ang lahat sa pinto, naramdaman ni Lina ang malamig na dulo ng karayom na humipo sa kanyang braso. Ang cliffhanger na ito ang magpapasya kung mawawalan siya ng malay bago pa dumating ang tulong o kung ang bagong dating na ito ang magiging mitya ng kanyang kaligtasan. Patawad, Lina. Para rin ito sa ikabubuti mo. Bulong ni Arman bago tuluyang itulak ng doktor ang gamot sa loob ng kanyang ugat. Ang huling nakita ni Lina bago magdilim ang kanyang paningin ay ang pagpasok ng isang pamilyar na anino sa pintuan ng Casa Luna. Isang lalaking may hawak na folder at may matalim na tingin. Mark? O isa na namang panaginip? Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa oras na nais natin, ngunit dumarating ito sa sandaling akala ng masama ay nagtagumpay na sila ng lubusan. Naramdaman ni Lina ang malamig na likido na dumadaloy sa kanyang ugat, isang kakaibang panginginig na nagsimula sa kanyang braso patungo sa kanyang puso. Ang paligid ay unti-unting nagiging malabo. Ang mukha ni Arman ay tila isang imaheng nakalubog sa tubig, umuuga, lumalaki, at nawawala sa pokus. Ang boses ni Doña Remedios ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang mahabang tunnel, malayo, at hindi na maintindihan. Ngunit sa gitna ng namumuong kadiliman sa kanyang isip, isang malakas na boses ang bumasag sa katahimikan ng salas. Itigil niyo iyan. Kung hindi ay sisiguraduhin kong sa kulungan kayong lahat mag-uumaga. Ang tinig na yon ay tila isang kidlat na pansamantalang nagpagising sa katinuan ni Lina. Nakita niya ang isang aninong nakatayo sa may pintuan, si Mark. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang dalawang lalaking nakauniforme at isang babaeng may hawak na kamera. Anong ibig sabihin nito? Mark, bawal kang pumasok dito nang walang pahintulot. Sigaw ni Arman. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa gulat at takot. Agad niyang binitawan ang braso ni Lina, dahilan upang dahan-dahang bumagsak ang asawa sa sahig. Mabilis na lumapit si Yaya Luming at sinalo ang ulo ni Lina. Ang init ng palad ng matandang katulong sa kanyang pisngi. Ang huling bagay na nagbibigay kay Lina ng pakiramdam na siya ay tao pa rin.
at hindi isang gamit na itatapon na lamang. Attorney Mark, anong kabulastugan ito? Ang aking manugang ay may krisis sa pag-iisip. Ang doktor ay narito para tulungan siya. Wika ni Doña Remedios. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang dangal, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakahawak sa rosaryo ay hindi niya maitago. Doktor? Tanong ni Mark habang lumalapit kay Dr. Salvatierra. Kinuha niya ang ID na nakasabit sa leeg nito at tinitigan ng matalim. Dr. Salvatierra o dapat ko bang sabihing Mr. Salvatierra? Ang lisensya mo ay binawi na ng Professional Regulation Commission. 5 taon na ang nakalilipas dahil sa mga ilegal na aktibidad. At ikaw, Arman, ang pag-inject ng hindi pa rehistradong gamot sa isang tao nang walang pahintulot ay isang kaso ng attempted murder o physical injuries. Nanlaki ang mga mata ni Arman. Tumingin siya kay Doña Remedios, naghahanap ng maisasagot, ngunit ang matanda ay napaupo na lamang sa sofa. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader ng mansyon. Attorney, nagkakamali kayo. Ang gusto lang namin ay mapabuti si Lina. Pautal-utal na sabi ni Arman. Mabuti? Ang nakawin ng pondo ng kumpanya at ilipat sa isang offshore account sa ngalan ni Crystal ay para sa ikabubuti ni Lina? Inilabas ni Mark ang isang folder at ibinato ito sa gitna ng lamesa. Lahat ng transaksyong ginawa niyo sa loob ng huling 6 na buwan ay nasa kamay ko na, pati ang mga pekeng dokumento na pilit niyo sa kanyang pinapirmahan. Lumingon si Mark kay Lina na ngayon ay halos hindi na maibuka ang mga mata dahil sa epekto ng gamot. Lina, lumaban ka. Narito na kami. Sa isang sulok, nakita ni Lina si Crystal na unti-unting umaatras patungo sa kusina. Pilit na nagtatago. Ngunit bago pa man ito makalayo, isa pang tao ang pumasok sa loob ng Casa Luna. Isang lalaking basa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa puot. Si Benny. Crystal, huwag kang aalis. Ang sigaw ni Benny ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon. Napatili si Crystal nang makita ang asawa. Ang lihim na pilit niyang itinago ay narito na. Nakatayo sa harap ng mga taong pinaglalaruan niya. Sa sandaling iyon, ang Casa Luna ay hindi na mansyon. Ito ay naging isang kulungan para sa lahat ng mga taong naging sakim. Sino ang lalaking ito? Tanong ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Siya ang totoong ama ng batang dinadala ni Crystal, Doña Remedios. Sagot ni Mark. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng bitay. At siya rin ang testigo sa lahat ng pagnanakaw na ginawa ni Crystal sa kumpanya ni Lina. Ang epekto ng gamot ay tuluyan ng dumaig kay Lina. Ang huling narinig niya ay ang malakas na pagtatalo ni Arman at Benny at ang iyak ng pagsisisi ni Crystal. Ngunit sa kabila ng dilim na bumabalot sa kanyang paningin, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng kapayapaan. Nagsimula na ang paghuhukom, ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang hindi napansin ng lahat. Si Doña Remedios, sa gitna ng kanyang pagkatalo, ay dahan-dahang lumapit sa kanyang antigong cabinet at kinuha ang isang maliit na bote ng lason. Ang cliffhanger na ito ay naglalagay sa lahat sa panganib. Hindi lang si Lina na walang malay, kundi ang buong pamilya na handang sirain ang lahat kaysa harapin ang kahihiyan. Kung mawawala ang lahat sa amin, sisiguraduhin kong wala ring maiitira sa iyo, Lina. Bulong ng matanda habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Hindi ko na hinintay ang gabi. Hindi ko na rin hinayaang maulit pa ang kanyang pananakot at pagmamanipula. Sa gitna ng paparating na bagyo, alam kong ito na ang pagkakataon para ilayo ang aking anak at ang aking sarili sa buhay na matagal nang sumasakal sa amin. Sa loob ng aking dibdib, nabuo ang isang matatag na desisyon. Kailangan kong iwan ang dating pagkatao at buhay na kilala nila upang makapagsimula muli at buuin ang isang kinabukasang hindi na kontrolado ng takot at kasinungalingan.
Ang tinig ni Doña Remedios ay tila isang matalim na tili ng isang sugatang hayop. Habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa pag-aresto kay Arman at sa komprontasyon ni na Benny at Crystal, ang matanda ay dahan-dahang lumapit sa malaking kurtina ng salas. Hawak niya ang isang antigong lighter. Ang apoy nito ay sumasayaw sa kanyang mga mata na tila ba nawala na sa katinuan. Sa sahig, dahan-dahang iminumulat ni Lina ang kanyang mga mata. Ang paligid ay tila isang panaginip na puno ng usok at ingay. Nararamdaman niya ang init ng sahig at ang bigat ng kanyang sariling katawan. Ang boses ni Mark ay naririnig niyang tumatawag sa kanyang pangalan, ngunit tila ba galing ito sa ilalim ng dagat. "Mama! Huwag! Ano bang ginagawa ninyo?" Sigaw ni Arman habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, hindi para sa kanyang ina, kundi para sa mansyong inaasam niyang makuha, ang namagitan kay Lina at sa kanyang biyanan nang magtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng malabo niyang paningin, nakikita ni Lina ang isang babaeng nilamon na ng sariling kasakiman. Ang Doña Remedios, na dati ay tinitingala sa mga pagtitipon, ay isa na lamang anino ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa pag-ibig sa salapi. "Lina, ikaw ang may kasalanan nito. Kung nanatili ka sanang bulag at sunod-sunuran, hindi tayo aabot sa ganito." Ang huling-huling hiyaw ng matanda bago nito iditidit ang apoy sa mamahaling tela ng kurtina. Mabilis na gumapang ang apoy patungo sa kisame, tila isang gutom na halimaw na handang lamunin ang kasaluna. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa buong salas, nagpapahirap sa paghinga ng lahat. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga pulis ay pilit na inilikas ang lahat, habang si Benny ay hinila si Crystal patungo sa labas, kahit na nagpupumiglas ang babae. "Lina! Lina! Gumising ka!" Naramdaman ni Lina ang malalakas na bisig ni Mark na bumuhat sa kanya. Ang init ng katawan ni Mark at ang amoy ng kanyang balat ay tila isang mitya ng buhay na nagpapanatili sa katinuan ni Lina. Ang mga papel, Mark, ang ebidensya. Pilit na bulong ni Lina, ang kanyang boses ay halos hangin na lamang. "Nasa akin na, Lina. Ligtas na ang lahat. Huwag mo nang isipin yon," sagot ni Mark habang mabilis na tinatahak ang daan palabas ng nagliliyab na mansyon. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikipaglaban sa apoy na lumalamon sa kasaluna. Habang nakahiga si Lina sa damuhan, pinapanood niya ang kanyang nakaraan na unti-unting nagiging abo. Ang mansyong itinayo ng kanyang ama, ang bawat sulok na puno ng alaala, ay tila isang sakripisyo para sa kanyang bagong kalayaan. Nakita niya si Arman na nakapuso. Umiiyak habang pinapanood ang mansyon. Hindi siya umiiyak para kay Lina o para sa kanyang ina na nailabas din ng mga pulis sa huling sandali, kundi para sa yaman na kailanman ay hindi na magiging sa kanya. Si Crystal naman ay nakaupo sa gilid ng isang police car, yakap-yakap ni Benny. Ang babaeng dati ay puno ng yabang ay mukhang isang basang sisiw na nawalan ng direksyon. Ang katotohanan ay tila isang malupit na bagyo na sumira sa lahat ng kanyang mga pangarap na gawa sa buhangin. "Tapos na, Lina. Malaya ka na," bulong ni Mark habang pinupunasan ng dumi sa mukha ni Lina gamit ang kanyang panyo. Pumikit si Lina. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila isang paglilinis sa lahat ng pait at sakit na dinanas niya. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa malayo. Isang tinig na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tinig na nagpabilis muli ng tibok ng kanyang puso. "Lina? Anak?" Isang matandang lalaki na may dalang baston ang dahan-dahang lumapit mula sa kadiliman ng kalsada. Ang anino nito ay tila ba galing sa kabilang mundo. Sino ang taong ito? At bakit tila ba kilalang-kilala niya ang bawat linya ng mukha nito?
Ang cliffhanger na ito ang magbubukas ng isang bagong kabanata sa buhay ni Lina, isang sikreto mula sa kanyang ama na hindi niya kailanman inaasahan at isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pamilya. Minsan, ang mga patay ay nagbabalik hindi para manakot, kundi para magbigay ng katarungang ipinagkait ng mga buhay. Sa gitna ng nagngangalit na apoy at ng malamig na buhos ng ulan, ang bawat hininga ni Lina ay tila isang pakikibaka. Nakasandal siya sa matibay na dibdib ni Mark. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa matandang lalaking papalapit. Ang bawat hakbang ng baston nito sa basang semento ay tila isang dambuhala na nagpapaalala sa kanya ng isang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot. Mang Tino, ang mahinang bulong ni Lina ay tila ba isang hangin na agad tinangay ng ulan. Si Mang Tino, ang pinagkakatiwalaang accountant at matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ang taong binalita sa kanya ni Arman na namatay na sa isang aksidente, ilang taon na ang nakalilipas. Ang lalaking tila ba naging ikalawang ama niya noong siya ay bata pa. Lina, aking anak, patawad kung ngayon lang ako nagpakita. Wika ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay tila ba naglalaman ng isang mahabang kwento ng pagtatago at takot. Nakita ni Lina ang biglang pagbabago sa mukha ni Arman. Ang takot na kanina ay dahil lamang sa apoy, ngayon ay naging isang uri ng paralysis. Ang mga mata ni Arman ay nanlaki at ang kanyang labi ay nanginig habang nakatingin kay Mang Tino. Hindi. Patay ka na. Pinatay ka na dapat. Ang sigaw ni Arman ay tila isang pag-amin sa isang krimen na hindi pa alam ng lahat. Ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang lumapit si Mang Tino at hinawakan ang kamay ni Lina. Ang init ng palad nito, sa kabila ng lamig ng ulan, ay tila nagbigay ng kuryente sa nananamlay na katawan ni Lina. Doon niya naramdaman na ang katotohanan ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa paghahanap ng hustisya para sa mga taong nawala. Hindi ako namatay, Arman. Nakaligtas ako sa aksidenteng ikaw mismo ang nagplano. Malamig na wika ni Mang Tino. Lina, ang iyong ama ay hindi namatay dahil sa sakit. Alam niya ang gagawin ni na Arman at Doña Remedios. Kaya bago siya pumanaw, inihanda namin ang huling depensa para sa iyo. Inilabas ni Mang Tino ang isang maliit na susi na nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Isang susi na may tatak ng Pamilya Santos. Ang Casa Luna na nasusunog ngayon ay isa lamang simbolo. Ang tunay na yaman ng iyong ama ay hindi nakalagay sa mga pader na yan. Nakatago ito sa isang lihim na vault na tanging ang susing ito ang makakabukas. Lumingon si Mang Tino sa mga pulis na nakapaligid sa kanila. At sa loob ng vault na yon, naroon ang orihinal na testamento ng ama ni Lina. Isang testamento na nagsasabing sa oras na magtaksil si Arman o gumawa ng anumang ilegal na hakbang, ang lahat ng ari-arian, pati na ang mga kumpanyang nakuha ni Arman, ay automatikong mapupunta sa isang foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lina, isang tawang puno ng pait at tagumpay. Tumingin siya kay Arman na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng putikan, tila isang basahan na wala ng pakinabang. Ang lahat ng plano ni Arman, ang lahat ng pagsisikap nitong makuha ang yaman, ay nauwi sa wala dahil sa sarili nitong kasakiman. Akala niyo ba ay mas matalino kayo sa ama ko? Tanong ni Lina. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng langit. Ang bawat sentimong ninakaw niyo ay babalik sa inyo bilang isang sumpa. Sa gilid, nakita ni Lina si Crystal na pilit na itinatago ang kanyang mukha. Ngunit hindi siya nakatakas kay Benny na ngayon ay hawak na ang mga ebidensya ng DNA test. Ang kinabukasan na inaasahan ni Crystal
Sa loob ng pamilya Alvarez ay tuluyan ng gumuho. Dalhin na sila, utos ng hepe ng mga pulis. Habang isinasakay si Arman at Doña Remedios sa sasakyan ng pulis, isang huling tingin ang ibinigay ni Doña Remedios kay Lina. Walang pagsisisi sa mga mata ng matanda. Tanging puot na lamang na hindi na kailanman maghihilom. Ang mansyon sa kanilang likuran ay tuluyan ng nilamon ng apoy. Ang usok nito ay humalo sa madilim na ulap ng gabi. Dahan-dahang tumayo si Lina sa tulong ni Mark at Mang Tino. Ang pagod sa kanyang katawan ay tila ba nawala, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng kagaanan. Ang ulan ay tumitigil na, at sa malayo, ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalayo, may isang bagay na napansin si Mang Tino sa loob ng folder na hawak ni Mark. Ang kanyang muka ay biglang naging seryoso. Lina, may isang bagay pa rito sa mga papeles ni Arman na hindi natin napansin. Wika ni Mang Tino. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ano iyon, Mang Tino? Tanong ni Lina. Ang pirma sa ilalim ng loan agreement na ginamit ni Arman para mabaon ka sa utang. Hindi lang ito pirma ni Arman. May isa pang pangalan dito. Isang taong hindi natin inaasahan na kasabwat sa planong ito. Sagot ni Mang Tino habang itinuturo ang isang pangalan sa ibaba ng pahina. Nang makita ni Lina ang pangalan, tila ba tumigil muli ang tibok ng kanyang puso. Isang pangalan na nagpabalik sa kanya sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang kabataan. Isang taong akala niya ay kakampi niya sa lahat ng laban. Ang cliffhanger na ito ay nagbukas ng isang bagong sugat na akala ni Lina ay matagal nang naghilom. Ang katotohanan na ang pagtataksil ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya, at ang tunay na kalaban ay maaring hindi kailanman umalis sa kanyang tabi. Ang tiwala ay parang isang kristal na florera. Kapag nabasag, maaari mo itong pagdikitin muli, ngunit ang mga lamat ay mananatiling saksi sa bawat sakit na idinulot ng pagkakawasak nito. Sa ilalim ng malungkot na sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga itim na usok mula sa gumuhong kasaluna, ang mundo ni Lina ay tila huminto. Ang pangalang nakasulat sa ibaba ng loan agreement sa tabi ng pirma ni Arman ay hindi lamang basta tinta sa papel. Ito ay isang matalim na balisong na muling bumaon sa kanyang puso. Sa bahaging akala niya ay manhid na. Sonia, ang kapatid ng kanyang ina. Ang tanging kamag-anak na tinawagan niya noong gabi ng libing ng kanyang ama. Ang babaeng palaging nagluluto ng paborito niyang sinigang tuwing siya ay may sakit. At ang taong palaging nagsasabi sa kanya na, "Huwag kang mag-alala, Lina. Nandito si Tita Sonia para protektahan ka." Bakit? Bakit si Tita Sonia? Ang tanong ni Lina ay tila isang mahinang pag-iyak ng isang batang nawawala. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang dokumento. Tila ba ang papel mismo ay may taglay na lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Siya ang nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa iyong mga personal na accounts. Lina, paliwanag ni Mang Tino, ang boses ay puno ng pighati. Siya ang nagturo kay Arman kung paano manipulahin ang iyong damdamin dahil alam niya ang bawat kahinaan mo. Lahat ng ito, ang pautang, ang balak na pagpapakulong sa iyo sa ospital, ay brainchild ni Sonia para makuha niya ang bahagi ng yaman na inakala niyang ipinagkait sa kanya ng iyong ama. Ang namagitan sa katahimikan nang makita ni Lina ang isang maliit na agimat na nakasabit sa kanyang pulso. Isang regalo mula kay Tita Sonia noong kanyang ika-18 kaarawan. Dahan-dahan niya itong hinila hanggang sa maputol ang tali at hinayaan niya itong mahulog sa abo ng nasunog na mansyon. Ang bawat butil ng agimat ay tila ba simbolo ng kanyang bulag na pagtitiwala na ngayon ay naging abo na rin. Nasaan siya? Tanong ni Lina. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig.
Ito ay naging malamig, matigas, at puno ng determinasyon. Nasa presinto na siya, Lina. Sinubukan niyang tumakas kanina patungong Cebu Airport, ngunit naabutan siya ng mga tauhan ni Mark. Sagot ni Mang Tino. Humarap si Lina kay Mark na kanina pa nakamasid sa kanya nang may pag-aalala. Gusto ko siyang makita, Mark. Gusto kong marinig mula sa kanya kung bakit. Sa loob ng madilim at masikip na interrogation room ng presinto, nakaupo si Sonia. Wala na ang kanyang marangyang alahas at ang kanyang mapagpanggap na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit nang makita niya si Lina, isang kakaibang klase ng pait ang lumitaw sa kanyang mukha. Lina, pakinggan mo ako, anak. Panimula ni Sonia. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na kinakalmot sa semento. Huwag mo akong tawaging anak. Putol ni Lina. Binigay ko sa inyo ang lahat, tita. Pinatira ko kayo sa mansyon. Binigyan ko kayo ng buwanang allowance na higit pa sa kailangan nyo. Bakit kailangan nyong makisabwat sa lalaking nanakit sa akin? Biglang tumawa ng mapait si Sonia. Isang tawang walang saya, tanging inggit lamang. Dahil ang lahat ng yon ay galing sa awa, Lina. Pagod na akong tumanggap ng mumo mula sa inyo. Ang tatay mo, kinuha niya ang lahat ng pagkakataon sa negosyo mula sa akin. Akala niyo ba ay sapat na ang pera? Gusto ko ang kapangyarihan. Gusto ko ang kumpanya. At si Arman, siya lang ang tanging naniwala na kaya kong makuha iyon. Nanlulumo si Lina habang nakikinig. Ang kasakiman ay tila isang sakit na bumubulag sa kahit na ang pinakamalapit na kapamilya. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa rehas na naghihiwalay sa kanila. Sana ay naging masaya kayo sa perang nakuha niyo, tita. Mahinahong sabi ni Lina. Dahil iyon na ang huling bagay na makukuha niyo sa akin. Mula sa araw na ito, patay na kayo sa buhay ko. Wala na akong tita Sonia. Wala na akong Arman. Wala na akong Casa Luna. Lumingon si Lina at naglakad palabas. Hindi pinapansin ang mga sigaw ng pagsisisi at pagmumura ni Sonia na bumabalot sa pasilyo ng presinto. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag na ngayon. Ang sariwang hangin ay tila isang gamot na humihilom sa kanyang mga sugat. Anong balak mo ngayon, Lina? Tanong ni Mark habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Tumingin si Lina sa malayo. Sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Gusto kong magsimula muli, Mark. Hindi bilang isang Alvarez, kundi bilang ako. Gusto kong itayo ang kumpanya ko sa paraang walang sino mang pwedeng magnakaw nito. Sa pamamagitan ng katapatan. Ngunit bago pa man sila makapasok sa sasakyan, isang boses ng bata ang narinig ni Lina. Isang iyak na puno ng pangangailangan. Lumingon siya at nakita si Crystal na nakatayo sa tabi ng isang police car. Hawak-hawak ang kanyang tiyan habang si Benny ay pilit na kinakausap ang mga pulis. Isang malaking desisyon ang kailangang gawin ni Lina. Ang batang dinadala ni Crystal ay inosente sa lahat ng nangyari. Hahayaan ba niyang magdusa-badusa ang bata sa kasalanan ng kanyang magulang? O ipapakita niya ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad na hindi kailanman natutunan ng kanyang mga kaaway? Ang cliffhanger na ito ay naglagay kay Lina sa isang posisyon kung saan ang kanyang kabutihan ay muling susubukin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya magiging biktima. Siya ang magiging tagapagdikta ng sarili niyang tadhana. Mark, hintayin mo ako rito. Wika ni Lina bago dahan-dahang lumapit sa babaeng sumira sa kanyang pagsasama. Ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang patunay na ang iyong puso ay mas malawak kaysa sa puot na pilit kang ibinabaon sa limot. Huminto si Lina ilang hakbang ang layo mula kay Crystal. Ang hangin sa labas ng presinto ay tila may dalang amoy ng basang lupa at usok, isang paalala ng nagdaang bagyo sa kanyang buhay. Pinagmasdan niya ang babaeng naging mitya ng kanyang pagkawasak.
Si Crystal, na dati ay punong-puno ng yabang at makukulay na damit, ngayon ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakahawak sa kanyang tiyan. Ang bawat hikbi nito ay tila isang pag-amin sa isang pagkakamaling hindi na kailanman mabubura. Naramdaman ni Lina ang paglapit ni Benny. Ang lalaki ay tumingin sa kanya nang may halong hiya at pasasalamat. Lina, salamat sa lahat. Hindi ko alam kung paano kami magsisimula muli matapos ang lahat ng ginawa ni Crystal sa'yo. Tumingin si Lina sa sinapupunan ni Crystal. Doon, may isang buhay na walang kinalaman sa kasakiman ni Arman, sa kalupitan ni Doña Remedios o sa pagtataksil ni Sonia. Ang batang iyon ay isang malinis na pahina sa gitna ng isang madungis na kwento. Huwag kang sa akin magpasalamat, Benny. Mahinahong wika ni Lina. Gawin mo ito para sa anak niyo. Siguraduhin mong lalaki siyang may dangal, hindi tulad ng mga taong nakapaligid sa kanya rito. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Crystal. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Ate, bakit poet? Bakit hindi mo ako ipinakulong kasama ni na Arman? Ninakawan kita. Sinira ko ang buhay mo. Ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang lumapit si Lina at inayos ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ni Crystal. Ang haplos na yon ay hindi puno ng galit, kundi ng isang uri ng kapayapaang mahirap ipaliwanag. Hindi kita pinatawad dahil karapat-dapat ka, Crystal. Pinatawad kita dahil ayokong mabuhay sa mundong puno ng galit. Ang buhay mo ay sayo na muli, ngunit ang pagkakataong ito ay huling regalo ko na sayo. Gamitin mo ito para maging totoong ina. Tumalikod si Lina nang hindi na naghihintay ng sagot. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat bigat na dinala niya sa loob ng 10 taon ay tila ba hinihigop na ng sikat ng araw. Lumipas ang 6 na buwan, wala na ang Casa Luna. Ang lupang kinatatayuan nito ay ibinenta ni Lina at ang pera ay ginamit niya para itayo ang bahay ni Mateo. Isang maliit na center para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse na ipinangalan niya sa kanyang ama. Ang kanyang kumpanya, bagamat nagsisimula muli sa isang maliit na opisina, ay dahan-dahan nang bumabangon sa tulong ni Mang Tino at ng mga tapat na empleyadong nanatili sa kanyang tabi. Isang hapon, habang abala si Lina sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang bagong opisina, isang silid na maliwanag, puno ng mga sariwang bulaklak at walang anumang bakas ng madilim na nakaraan. Isang katok ang narinig niya sa pinto. Pumasok si Mark. Bit-bit ang isang baso ng kape at isang maliit na balot ng pastillas. Masyado ka na namang nagpapakapagod, Lina. Sabi ni Mang Tino, oras na para magpahinga. Napangiti si Lina. Ang presensya ni Mark ay tila isang banayad na himig na laging nagpapakalma sa kanyang isipan. Malapit na itong matapos, Mark. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat bago ang opening ng bagong branch sa susunod na linggo. Naupo si Mark sa harap niya. Sa loob ng 6 na buwang yon, hindi ito kailanman umalis sa kanyang tabi. Hindi ito nagmadali. Hindi ito nagtanong ng higit pa sa kaya niyang ibigay. Ang kanilang samahan ay tila isang dahan-dahang pag-usbong ng isang halaman sa gitna ng tag-araw. Tahimik ngunit matibay. Narinig mo na ba ang balita? Tanong ni Mark habang iniaabot ang kape. Tungkol kanino? Kay Arman at Doña Remedios. Nahatulan na sila ng korte kahapon, 10 taon para sa falsification at fraud, at karagdagang taon para sa tangkang pagpatay. Wala na silang magagawa, kundi harapin ang karma na sila mismo ang gumawa. Paliwanag ni Mark. Huminga ng malalim si Lina. Walang saya sa kanyang mukha. Tanging ang malalim na pagtanggap na ang hustisya ay nakamit na. Sana ay doon nila mahanap ang katahimikang hindi nila nahanap sa pera. Tumayo si Lina at lumapit sa bintana. Mula doon, nakikita niya ang mga tao sa kalsada, ang buhay na patuloy na gumagalaw.
Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Lina na siya ay bahagi na muli ng mundong yon. Wala nang takot, wala nang aninong nakaraan. Lina! Lumapit si Mark sa kanyang likuran. Ramdam ni Lina ang init ng presensya nito. Sabi mo noon, gusto mong magsimula muli. Ngayong maayos na ang lahat, may puwang pa ba para sa isang bagong kwento? Isang kwentong hindi tungkol sa sakit, kundi tungkol sa atin? Napatigil si Lina. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit hindi ito ang tibok ng takot. Ito ay ang tibok ng isang pusong handa na muling magmahal, isang pusong natutong maghilom sa gitna ng mga sugat. Lumingon si Lina kay Mark at sa gitna ng dapit hapon, ang cliffhanger na ito ay hindi na tungkol sa panganib. Ito ay tungkol sa isang desisyong magbubukas ng pinto sa isang kinabukasang puno ng pag-asa. Ngunit bago pa man makasagot si Lina, tumunog ang telepono sa kanyang lamesa. Isang tawag mula sa ospital. Ang boses ni Benny sa kabilang linya ay nanginginig sa kaba at tuwa. Lina, nanganak na si Crystal, isang lalaki. At gusto niyang ikaw ang maging ninang. Gusto niyang bigyan mo siya ng pangalan. Napatitig si Lina sa kawalan. Ang nakaraan at ang hinaharap ay tila nagtagpo sa isang sandali. Handa na ba siyang maging bahagi ng buhay ng anak ng babaeng sumira sa kanyang kasal? O ito na ang huling hakbang para tuluyang maisara ang aklat ng kanyang pighati? Ang bawat pag-iyak ng isang sanggol ay tila isang awit ng bagong simula. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng abo at pagkawasak, ang buhay ay patuloy na uusbong sa gitna ng mga bitak ng ating nasirang puso. Nanatiling tahimik si Lina habang nakahawak sa telepono. Ang boses ni Benny ay tila isang malayong alingawngaw sa kanyang pandinig. Tumingin siya kay Mark na nakamasid sa kanya ng may malalim na pag-unawa. Sa loob ng opisina, ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mahahabang anino na tila ba nagsasayaw sa sahig. Lina, nandyan ka pa ba? Muling tanong ni Benny. Oo, Benny, pupunta ako. Mahinahong sagot ni Lina bago dahan-dahang ibinaba ang telepono. Gusto mo bang samahan kita? Tanong ni Mark habang inililigpit ang kanyang mga gamit. Kailangan ko itong gawin ng mag-isa, Mark. Kailangan kong harapin ang huling bahagi ng aking nakaraan para tuluyan na akong makalaya, sagot ni Lina. Ang namagitan sa kanila ng hawakan ni Mark ang kanyang balikat at bahagyang pisilin ito. Isang tahimik na pangako na naroon lang siya, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pagdating ni Lina sa ospital, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na liwanag ng puting hallway ay nagpadama sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam ng kaba. Ngunit hindi na ito ang kaba ng takot. Ito ay ang kaba ng isang taong handa ng magpatawad ng buong buo. Sa loob ng silid, nakita niya si Crystal na nakahiga. Maputla, ngunit may isang klaseng ningning sa mga mata na hindi niya kailanman nakita noon. Sa tabi nito ay isang maliit na crib kung saan nakahiga ang isang sanggol na balot ng asul na kumot. Lumapit si Lina. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay pabalik sa lahat ng pait. Ngunit bawat sandali ay tila ba naghuhugas sa kanyang kaluluwa. Ate Lina, bulong ni Crystal, ang kanyang boses ay nanginginig sa hiya. Salamat. Salamat sa pagdating. Hindi sumagot si Lina. Sa halip, lumapit siya sa crib at pinagmasdan ang sanggol. Ang mga maliliit na daliri nito, ang mapayapang paghinga, at ang kawalang malay sa mukha nito ay nagpaiyak sa kanya ng tahimik. Ang batang ito ay bunga ng isang pagtataksil, ngunit sa harap ni Lina, ito ay isang himala lamang ng buhay. Anong ipapangalan mo sa kanya, ate? Tanong ni Crystal. Ang kanyang mga mata ay nakatuon. Sa bawat reaksyon ni Lina, huminga ng malalim si Lina. Mateo Gabriel, wika niya.
Mateo, bilang alaala sa aking ama na marunong magmahal at magpatawad. At Gabriel, dahil siya ang anghel na nagdala ng mensahe na tapos na ang ulan. Napaiyak si Crystal sa narinig. Ang pagpapangalan ni Lina sa bata ay tila isang basbas na nag-alis sa lahat ng bigat na dinala niya. Sa sandaling iyon, ang gapos ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Paglabas ni Lina ng ospital, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Nakita niya si Mark na nakasandal sa kanyang sasakyan, naghihintay sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang anino nito ay tila isang matibay na haligi na handang sumalo sa kanya. "Kumusta?" tanong ni Mark habang papalapit siya. "Maayos na ang lahat, Mark. Wala na ang galit, wala na ang pait. Handa na akong mabuhay muli." Sagot ni Lina nang may tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahang kinuha ni Mark ang kamay ni Lina at dinala ito sa kanyang labi para sa isang banayad na halik. Kung gayon, maaari na ba nating simulan ang ating sariling kwento? Isang kwentong hindi na kailangang magtago sa dilim. Tumango si Lina at sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang dalawang kaluluwang dumaan sa matinding bagyo ay dahan-dahang naglakad patungo sa isang bagong simula. Ngunit pagdating nila sa bahay ni Lina, may isang puting sobrang nakasingit sa kanyang pinto. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging ang sulat kamay na tila ba nanginginig. Nang buksan ito ni Lina, isang maliit na susi ang nahulog sa sahig. Isang susi na may katulad na disenyo sa susing ibinigay ni Mang Tino. At sa loob ng sobre, may isang maikling sulat. "Lina, hindi pa tapos ang lahat ng lihim ng Casa Luna. May isang silid sa ilalim ng bodega na hindi nyo nabuksan. Doon nakatago ang tunay na dahilan kung bakit kailanman ay hindi ka minahal ng pamilyang Alvarez. Pumunta ka bago pa makuha ng iba ang lihim na yon." Isang kaibigan. Ang cliffhanger na ito ay nagdala ng isang bagong misteryo sa gitna ng kapayapaan ni Lina. Isang lihim na maaring magpabago sa kanyang buong pagkatao at sa katotohanan ng kanyang tunay na pinagmulan. Ang pinakamalalim na sugat ay hindi galing sa pag-ibig na nabigo, kundi sa katotohanang ang iyong buong buhay ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan na hindi mo kailanman inakala. Nakatayo si Lina sa gitna ng mga guho ng Casa Luna. Ang hangin ay may dala pa ring amoy ng sunog na kahoy at lumang alaala. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang bawat anino ng mga itim na haligi ay tila ba mga daliring nakaturo sa kanya. Hinuhusgahan ang kanyang bawat hakbang. Hawak niya ang misteryosong susi. Ang metal nito ay kasing lamig ng yelo. Tila ba humihigop ng init mula sa kanyang palad. "Lina, sigurado ka ba rito?" tanong ni Mark. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala habang sinusundan siya patungo sa likurang bahagi ng nasunog na bodega. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay pilit na binabasag ang dilim, inilalantad ang mga basag na paso at mga natunaw na kagamitan. "Kailangan kong malaman, Mark. Hindi ako mabubuhay ng may natitira pang tanong," sagot ni Lina. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap sa ilalim ng mga makakapal na abo at debris, nakita nila ang isang bakal na pinto sa sahig. Isang trapdoor na natatakpan ng isang mabigat na tipak ng semento. Sa tulong ni Mark, dahan-dahan nilang naisantabi ang harang. Ang tunog ng bakal na kumiskis sa semento ay tila isang huling hiyaw ng mga lihim na plit itinatago. Isinuksok ni Lina ang susi sa butas. Isang matunog na pag-ikot ang narinig nila bago dahan-dahang bumukas ang pinto patungo sa isang madilim na basement. Pababa sa hagdanan, ang hangin ay naging masikip at amoy lumang papel. Doon, sa gitna ng maliit na silid na hindi inabot ng apoy, ay isang antigong vault.
at isang mesa na puno ng mga dokumentong nakabalot sa plastik. Nanginginig ang mga kamay ni Lina habang binubuksan ang isa sa mga asul na folder. Doon niya nakita ang mga liham na isinulat ng kanyang ama, si Mateo, para sa kanyang ina. Ngunit sa ilalim ng mga liham na yon ay isang kontrata na may petsang 30 taon na ang nakalilipas. "Mark, basahin mo ito." Bulong ni Lina, ang kanyang boses ay halos mawala. Ang kontrata ay nagsasabing ang pamilya Alvarez, ang pamilya ni Doña Remedios, ay tuluyan ng nabangkarote noong panahong yon. Ang ama ni Lina ang bumili sa lahat ng kanilang ari-arian, kabilang ang Casa Luna at ang kanilang mga lupain, upang iligtas sila sa kahihiyan. Ngunit may isang kondisyon. Hinayaan ni Mateo na manatili ang pangalan ng mga Alvarez sa kumpanya dahil sa kanyang pag-ibig sa kapatid ni Remedios, ang ina ni Lina. Ngunit ang masakit na katotohanan ay narito sa isang lihim na talaarawan ni Doña Remedios na nakatago sa loob ng vault. Nakasulat doon ang matinding puot ng matanda. Hindi ko mapapatawad si Mateo. Pinahiya niya kami sa pamamagitan ng kanyang tulong. Kinuha niya ang aming dangal at ginawa kaming mga palamunin sa sarili naming mansyon. Kung hindi ko man makuha ang yaman mula sa kanya, kukunin ko ito mula sa kanyang anak. Gagawin kong impyerno ang buhay ni Lina sa ilalim ng kamay ni Arman. Ang namagitan sa kanila nang mapagtanto ni Lina na ang lahat ng paghihirap niya, ang pangmamaliit, ang gaslighting, ang pagpapamukha sa kanya na siya ay utang na loob sa kanila, ay isang malaking baligtad na katotohanan. Sila ang may utang sa kanya. Sila ang palamunin. Sila ang mga magnanakaw na nagbalat kayong mga biktima. Lahat ng ito, lahat ng sakit na dinanas ko ay dahil lamang sa isang sugatang ego ng isang matanda, wika ni Lina. Sa halip na umiyak, isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng kagaanan at tunay na tagumpay. Ang lahat ng kadiliman ay tuluyan ng naglaho. Lumabas sila ng basement habang ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng magkulay ginto sa langit. Tumingin si Lina sa nagbabagang abot tanaw. Ang kasaluna ay abo na at kasama nito ang lahat ng kasinungalingan ng mga Alvarez. Tapos na, Mark. Wala na silang kapangyarihan sa akin, wika ni Lina habang itinatapon ang susi sa gitna ng mga guho. Hinarap ni Mark si Lina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at pagmamahal. Ngayon, Nipolina, maaari na ba nating isulat ang ating sariling katotohanan? Dahan-dahang tumango si Lina at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mark. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Hindi na siya ang biktima ni Arman. Hindi na siya ang baliw na manugang ni Doña Remedios. Siya si Lina Maria Santos, isang babaeng marunong lumaban, marunong magpatawad, at higit sa lahat, marunong magmahal sa sarili. Ang kanilang paglalakad palayo sa guho ng Casa Luna ay tila isang pagmartsa patungo sa isang kinabukasang puno ng pag-asa. Wala ng lihim, wala ng anino. Tanging ang dalisay na liwanag ng isang bagong simula. Ang bawat wakas ay isa lamang nakatagong pintuan patungo sa isang mas maliwanag na simula. Ang mga sugat ng kahapon ay nagiging mga pilat na nagpapaalala sa atin kung gaano tayo naging matatag sa gitna ng unos. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang lamunin ng apoy ang Casa Luna. Ang lupang dati ay kinatatayuan ng mansyong puno ng kasinungalingan ay isa na ngayong luntiang hardin na bahagi ng bahay ni Mateo. Ang simoy ng hangin ay amoy sariwang damo at mga bulaklak ng kabayero malayo sa masangsang na usok ng nakaraan. Nakatayo si Lina sa balkonahe ng bagong gawang gusali ng foundation. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin.
Wala na ang bigat sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang klaseng ningning na tanging ang kapayapaan lamang ang makakapagbigay. Ate Lina, handa na po ang lahat sa loob. Kayo na lang po ang hinihintay para sa ribbon cutting. Wika ng isang batang babae, isa sa mga tinutulungan ng foundation. Ngumiti si Lina at hinaplos ang ulo ng bata. Sige, susunod na ako. Salamat, Maya. Ang namagitan ng dahan-dahang lumapit si Mark sa tabi ni Lina. Hindi na sila ang abogado at kliyente. Sila ay dalawang pusong natutong maghilom ng magkasama. Inakbayan ni Mark si Lina, isang kilos na puno ng proteksyon at pagmamahal. Iniisip mo pa rin ba sila? Mahinang tanong ni Mark. Huminga ng malalim si Lina. Paminsan pa man. Nabalitaan ko na maayos na ang lagay ni Crystal at ng anak niya sa probinsya. Si Tita Sonia naman, sinabi ni Mang Tino na madalas siyang bumibisita sa kapilya ng kulungan. Sana ay totoo ang kanyang pagsisisi. At si Arman, tumingin si Lina sa malayo, sa abot-tanaw kung saan nagsisimula nang magkulay kahel ang langit. Pinatawad ko na siya, Mark. Hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa niya, kundi dahil ayokong dalhin ang multo niya sa hinaharap na itinatayo natin. Ang pagpapatawad ay ang huling susi na nagpalaya sa akin mula sa Casa Luna. Dahan-dahang kinuha ni Mark ang kamay ni Lina at inilapit ito sa kanyang dibdib. Salamat, Lina. Salamat sa pagpiling maging matatag. Salamat sa pagpiling magmahal muli. Salamat din, Mark, dahil tinuruan mo akong hindi lahat ng katuwang ay nagnanakaw ng liwanag. Ang ilan ay narito para tulungan kang magningning, sagot ni Lina bago sila dahan-dahang pumasok sa loob ng gusali. Ang bawat hakbang ni Lina sa bagong pasilyo ay tila isang awit ng tagumpay. Sa bawat silid na kanyang nadadaanan, nakikita niya ang mga babaeng binibigyan niya ng bagong pag-asa. Mga babaeng tulad niya ay dumaan sa dilim, ngunit ngayon ay natututo ng lumipad. Ang kwento ni Lina ay hindi lamang tungkol sa isang asawang niloko o isang yaman na hiningi muli. Ito ay kwento ng bawat babaeng Pilipina na marunong magtiis, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong bumangon mula sa sarili niyang abo. Sa huling sandali bago ang seremonya, tumingin si Lina sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa main hall. Sa ilalim ng mga mata ni Mateo Santos, nakita ni Lina ang pag-apruba at pagmamalaki. Ang Casa Luna ay wala na, ngunit ang dangal ng pamilya Santos ay mananatiling buhay sa bawat pusong natutulungan ng bahay ni Mateo. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga pader ng isang mansyon, kundi sa katahimikan ng isang kaluluwang wala nang itinatagong lihim at pusong handang tumanggap ng bagong umaga.